Hello. Dito na naman tayo sa ating DIY home solar setup. So, bago na namang makuntip. So, pansinin nyo to, ito ay welding cable, ano? Mas malaki ito ang cable natin kaysa dito sa cable ng ating inverter. So, papalitan natin yan. Naipalit ko na. So, ito. Ang layo naman kasi talaga ng kapal. Ito ay 8 ito. So, yung diferensya ng kapal niya sa 4. Gauge 4. Okay. Dahil naglagay tayo ng MCCB. Dahil nung dating pinatakbo ko to, itong ating breaker na to, so tama naman ng computation to, so to uminit. So huwag kayong gagamit ng ganitong 2-pole na breaker, ano, kahit sabihin yung pareho. Ito talaga ang ginagamit pang heavy duty. Normal naman na umiinit pagka nag-rice cooker tayo, pero tolerable naman, hindi naman ganun kainit. Ayan. So, yan yung ating setup ngayon. So, 100 Ah na yung battery natin. Times United to. Ito pa rin yung dati. 2 LiPo naman to. So, ayan. Mga magsa-solar setup. So, ayan. Ganyan, no? Kailangan meron din kayo mga chart na ganyan. So, may mga plastic ako para tinakpan ko yung mga terminals. Para in case may hawak-hawak tayo mga metal, hindi siya mag-short. So, protection. Maulap ngayon. So, wala tayong harvest. So, 3 watts na lang. Bila. 1.9 na lang na. Bagsak na yating ko. So, yan. Ito ang aking kauna-unahang inverter nung ako'y nagsisimula. May separate charging module ako. Ito. Mabilis yan. Yan ang ating home solar setup. Dahil may gera. Taas na naman ng kuryente. Ayun lang. Para introduce ko lang na itong mga welding cable na ganito po pwede sa ating solar setup. Mas mura to kaysa talagang mga PB wires. So pure copper naman ito. So walang problema. That's all, folks.